Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid sa mananampalataya. Una sa lahat po ay magpaalaala muna ako sa inyo kasi po marami ng pagkakataon na pinutol nila ang aking mga live video dahil hindi sila gusto na maisiwalat ko kung ano ang kautusan sa ating Amang Diyos, lalo na ngayon na nandito na ang lahat ng mga palatandaan na sinasabi sa banal na aklat noong ipagamit pa ang Biblia. Ang sinasabi sa banal na aklat, kapag makarinig kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako ng mundo at yayanig ang lupa dahil sa malalakas na lindol at ang tubig o ang dagat ay naging dugo, ito ang palatandaan, sabi ng Panginoong Hesukristo, nga ako'y malapit na. At ang lahat ng iyan na mga palatandaan na sinasabi sa banal na aklat noong una pa, ngayon ay nangyayari na. Doon sa Brazil, nagugulat ang mga tao. Kasi po, ang kanilang tubig ay naging dugo. At lumilindol din doon sa kanila. Sa Afrika, ganun din. Lumilindol at ang kanilang mga tubig ay naging dugo. Marami pang mga bansa na ganun din ang mga pangyayari. Mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat ng mga palatandaan ay nandito na. Ano ang gusto ng tao ngayon? Sila po ay nagpapatuloy sa paggawa ng mga masasama. Kasi ang mga tao, nagkaroon sila ng iba't ibang mga relihiyon nila, yun naman po ay hindi tama, mali na mga paniniwala. Ang ginagawa ng tao ngayon, siya ay pumapatay ng kaniyang kapwa para lang sa kanyang kayamanan. Kaibigan, kapatid, puntahan muna natin yung Los Angeles, California. Di ba mga mamahalin ang kanilang mga bahay? Di ba mamahalin ang kanilang mga sasakyan? Ano ang nangyari? Sinunog lahat ng ating Amang Diyos. Yung mga kayamanan mo, yung pera mo, ay hindi mo yan madadala sa langit. Kahit anong karunungan mo dito sa ibabaw ng lupa. Guro ka man, lawyer ka man, kahit ano,
kahit ano ang iyong mga kapangyarihan dito, yun ay hindi mo madadala doon sa langit. Yung taong maibigin sa ginto, maibigin sa pira, totoo naman po kailangan sa tao ang pira, kailangan sa tao ang ginto, sapagkat buhay pa siya. Pero hindi mo dapat tuunan ng pansin na lahat ng oras, lahat ng araw ay igugugol mo doon sa kayamanan, doon sa pila, doon sa ginto. Unahin mo ang Amang Diyos. Sundin mo ang Kanyang mga kautusan. Kaibigan, kapatid, tandaan niyo po ito, na ang lahat ng mga karunungan, ang lahat ng mga kaari-arian, lahat ng mga kayamanan sa tao ay hindi madadala doon sa kaharian ng Diyos. Di ba nagsabi ako nung una na ang bawat bansa ay gumagawa sila ng mga robot para pangdigma? Naging totoo. Ang China, marami na silang robot na ginagawa para sa pangdigma. Ang Russia ganon din. Ang Amerika ganon din. Lahat ng bansa ay gumagawa sila ng mga robot para pangdigma. Kung maalaala pa ninyo nung una nung sinabi ko na mayroong mga alien na pumunta dito, papasok dito sa ating mundo para maghasik ng lagim. At yung mga alien na yan, hindi sila basta-basta. May kapangyarihan sila. Mula doon, sa araw, doon sila kumukuha ng kuryente. Pagpasok nila dito sa atin, sa ating planet Earth, yun, mawawala ang kuryente. Hihigupin po nila. Kaibigan, kapatid, patuloy ako sa aking misyon, ang pagtuturo sa mga kautusan, sapagkat ito ay aking misyon. Alam ko na may mga guro, may mga taong mga matatalino na nagsusubaybay sa akin. Kaibigan, kapatid, sana po kayo nga mga nagsusubaybay sa akin, punuin kayo ng mga biyaya ng ating Amang Diyos kung kayo ay susunod. Saan po ba kayo susunod? Sumunod kayo at paniniwalaan ninyo na ang Holy Quadro G Religion Incorporated, siya ang tamang daan tungo sa iyong kaligtasan. Diyan ka lumakad. Ang sambahan na ito, ang Holy Quadro G Church, ito ay nag-iisang bahay-sambahan sa buong daigdig. Kahit may mga relihiyon na kayo dyan, kaibigan, kapatid, hindi ninyo alam kung natatandaan ninyo ang mga sinasabi ko noong una, na nandito na si Satanas sa sanglibutan natin, dito sa ating mundo.
lilituhin niya ang kaisipan ng tao. Ngayon ito, may isang pastor, ewan ko kung taga saan yun, kulay itim kasi yun eh. Ginagamit niya ang Biblia at lituhin niya ang kaisipan ng tao. Anong sinasabi niya? Hindi daw si Inday Sara ang magiging presidente sa Pilipinas. Maniwala ba kayo, mga kaibigan? Sino ang gusto niyang, ang binanggit niya? Si Maria Lourdes daw ang binanggit niya na magiging presidente sa Pilipinas. Kasinungalingan yun? Kaibigan, tandaan niyo, matagal na po na pinasarahan sa ating Amang Diyos ang Biblia. Pero bakit hanggang ngayon sila ay gumagamit pa ng Biblia? May isa pa na batang hilir daw. At yung batang hilir daw ay nakapalakad sa mga taong may sakit. May isa pa. May isa pang pastor pa din. Nang hihiling daw siya. Pinalabas niya ang mga demonyo doon sa mga taong may sakit. Yung batang hilir dyan sa Bukidnon, tingnan mo ang kaniyang kamay, ang kaniyang katawan. Marami siyang mga tato. At tingnan mo, pinuntahan ko kasi siya doon eh. Hindi kayo makapaniwala? Pinuntahan ko siya doon. Marami siyang mga imahe, mga ribulto dyan sa bahay nila. Diyan siya nanggagamot. At pinapasok niya sa mundo ng social media, sa Facebook, para makita ang kanyang mga panggagamot. Isa din po yan sa mga tao na kaanib ni Satanas. Lilituhin nila ang kaisipan ng tao. May pari kasi, may pari na nagkakasakit dahil po sa rayuma at diabetes. Hindi makalakad. Pumunta doon, ginamot ng batang hilir at nakatayo at nakalakad. Pero mayroon din isang pari na nagsasabi, huwag kayong magpagamot sa batang hilir na yan sapagkat yun ay anak ng dyablo. Bakit nagpagamot yung isang pare? Yung may rayuma, bakit nagpagamot sa kanya at nagamot pa rin? Siyempre, ang nagamot ay kay Satanas. Ang nagpagamot kay dyablo din. Kaanib din, membro din nila. Kaibigan, kapatid, hindi ba ninyo alam na ang Satanas ay marunong din manggamot? May kapangyarihan kasi siya. Ang tamang paggagamot ay katulad sa atin dito. Nanggagamot din tayo. Pero hindi. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo noong nanggamot siya? Yung patay, binuhay niya. Yung bulag